Nagpunas ako ng pawis na tumutulo sa gilid ng aking pisngi. Ang aga pa pero sobrang init na agad. Umayos ako ng tayo nang mapansin ko ang lalaking papalapit. "Ano sa'yo, sir?" Magalang at nakangiti kong tanong. Nakasuot siya ng white shirt, blue jeans at Stan Smith. Hindi siya taga rito at hindi ko rin siya namumukhaan. "Are you a model?" Tanong niya sa akin. Kumunot ang aking noo. "No," sagot ko naman. Baka mamaya peking manager pala siya. "I'm Ron, by the way. I'm looking..." "Hindi ako interesado, sir." Putol ko sa kanyang sinasabi. "If you're looking for a woman to warm up your..." "Whoa, easy girl." Putol niya sa aking sinasabi. Natawa siya. Tinaasan ko naman siya ng kilay. "I am not interested." Matabang kong saad. Hindi ko pa man naririnig ang gusto niyang sabihin. 5,000 a day. Umiling ako. Hindi ito ang first time na merong lumapit sa akin na mayamang lalaki upang mag-offer ng ganito. "Sorry pero hindi ko binebenta ang katawan ko. Kahit naghihirap na ako ngayon, hindi ko magagawang ibenta ang katawan ko. Para lang ito sa lalaking mahal ko, sa ama ng anak ko, kahit na hindi na namin siya kasama. Hindi kita binibili. I just want to ask for a favor." Sabi naman niya. Hindi kita maintindihan at gaya ng sinabi ko hindi ako interesado. Giit ko naman para malaman niya na hindi ako interesado. "Pag-isipan mo, miss, babalik ako bukas." Pag-alis niya sakto namang lumapit si Ate Remy sa akin. "Anong kailangan niya sa'yo?" Tanong niya habang nakatanaw sa sasakyan na paalis. "Ino-offeran ako ng work, kaso diskumpiyado ako, ate. Kilala mo ba yun?" "Oo, mabuting tao yun. Tanungin mo na lang ulit kung ano ba yung work na ino-offer niya kapag bumalik siya bukas." Nilagnat si Frank kinagabihan. Ubus na kasi ang vitamins niya kaya't humina na naman ang resistensya niya. Yung kinita ko, sakto lang na pambili ko ng gamot niya at ng hapunan niya. Nag-request siya ng fried chicken at saka juice. Hindi ako nakapaghapunan pero ayos lang. Maaga akong lumabas kinaumagahan para maghanap ng mauutangan para may pangkain ng anak ko sa buong maghapon. At habang naglalakad-lakad, nakasalubong ko yung lalaki kahapon. "Ikaw na naman?" Masungit na tanong ko sa lalaki. Naalala ko yung offer niyang work. Kaso paano kung prosti pala ang hanap niya? Hindi ako ganun. Hindi ko kayang sikmurain kahit paubod siya ng gwapo. "Hiring yung butik ng kakilala ko. They're looking for a sales staff." Sagot niya sa halip. Nagsasabi kaya to ng totoo? Sales staff sa butik tapos 5,000? Anong butik yun? Saan? Bumuntong hininga siya. "The boutique's owner was my ex." Natigilan ako. Mukhang alam ko na kung ano ba talagang kailangan niya sa akin. Baka naman mapahamak ako dyan ha. Agap ko. Umiling siya. "You just need to do your job there. Hatid sundo kita sa pagpasok at pag-uwi. Kailangan kong pagsilosin yung ex ko. We will hold hands. No kissing or malicious act." Paliwanag niya. Bakit ako? Tanong ko naman. Wala na bang iba? Kasi hindi ka niya kilala. Wala akong tiwala sa lalaking to eh. Saka wala naman akong maayos na mga gamit. Baka imbis na pagsilosan ako, pagtawanan lang niya ako. Paliwanag ko habang nakatingin sa lumang damit na suot ko. "Bibilhan kita. We'll also go out for dinner. Ilang oras lang naman yun. Kakain tayo tapos na. 5,000 a day. Hindi lang isang araw yun ha. Dahil matigas ang puso nun eh." Iiling-iling siya. Mukhang siya pang desperado. Nag-isip ako ng ilang sandali. "O sige, fine. Kailan ba tayo magsisimula? Kailangan ko rin ng pera talaga ngayon eh." Naalala kong anak ko. "Bukas, mag-apply ka tapos mag-training ka na rin agad." "Sure ka ba na wala kang ibang plano sa akin ha?" Paninigurado ko naman. Tumawa siya. "Wala." Kinakabahan ako pero wala akong choice. Iniwan ko ang anak ko kay ate. Hindi ko na siya pinagtinda ngayon.
Nangako ako na bibigyan ko siya ng 1,000 pag uwi ko mamayang gabi. Nag-apply ako ng work sa butik na sinasabi ni Ron. Hindi ang may-ari ang nag-interview sa akin kung hindi ang assistant niya na si Ate Presi. Nasa kumpanya daw ang boss namin. Tumutulong daw ito sa pagmamanage ng business ng kanyang ama. She's the Soto heiress. Napatingin ako sa picture ni Sherry, ang boss namin. Hindi ko masisisi si Ron kung bakit hindi siya makapag-move on sa kanyang ex. Maganda to. At sabi nila, mabait din daw ang babae. Hapon na nang pumasok si Miss Sherry. Mas maganda pa pala siya sa personal. Hiyang-hiya ako at parang ngayon pa lang parang gusto ko nang umatras. Hindi nagparamdam sa akin si Ron ng 1 linggo. Kaya kahit paano, medyo naging panatag na ako. Busy daw ito pero araw-araw pinasusundo niya ako sa kanyang assistant. Binibigyan ako nito ng pera. Yung pinagkasunduan namin na 5,000. Kaya nang isang umaga na siya nang sumundo sa akin. Labis ang gulat ko. Bakit? Nauutal kong tanong. Natawa siya. Anong bakit? Maang naman niyang tanong. Napailing na lang ako. Hindi naman pumapasok ng maaga si Miss Sherry kaya't hindi niya kami makikita. Parang nakukonsensya na ako pero hiwalay naman na sila, hindi ba? Nahihiya talaga ako eh. Umalis din si Ron nang makita niya na wala pa ang boss ko. Nakipag-usap siya saglit kila Ate Presi na kakikitaan ng labis na pagkagulat. Nakakahiya. Ano na kayang iniisip nila tungkol sa akin ngayon? Kaso kailangan ko talaga ng pera. Mas okay na siguro to kaysa magbenta ako ng sarili kong katawan. Si Ron ang sumundo sa akin nang mag-uuwian na. Nandito na si Miss Sherry kaya't halos hindi na ako makagalaw sa sobrang kabat-hiya. Nauna na akong magpaalam na uuwi na. Pero hindi pa kami agad uuwi, sabi ni Ron. Magdi-dinner pa daw kami. Siguro kakain sa labas si Miss Cherry kaya isasama din ako ni Ron ngayon. Pinaayusan ako ni Ron sa isang mamahaling salon. Nagpupunta dati si Mami sa salon na ito. Napapatanong tuloy sa akin ng bakla na nag-aayos sa akin kung kaano-ano ko ba si Mami. Hindi ko sinabi na anak ako niya. Dahil sukoy din nila ang asawa ng uncle ko naghahaman. Yung nagnakaw ng titulo ng bahay namin nang mamatay ang daddy ko. Ayoko silang makita. Kailangan kong maging maingat dahil mahirap na. Baka kung ano pang gawin nila sa akin. Pinagsuot ako ni Ron ng mamahaling shoes, sandals at bag. May isang pair din ako ng earrings. Isa sa uli ko din to mamaya pagkatapos. Kahit papano, nakahinga ako ng maluwag nang pumasok kami ng restaurant. Pero pagkaraan ng ilang minuto, halos himatayin ako sa labis na kaba at pagkagulat. Ngayon alam ko na kung bakit akong napili ni Ron. Dahil ang kasama ng ex niya ngayon ay ang ex ko. No other than Engineer Francis Falcon. Parang ayoko nang ituloy to. Gusto kong mag-walk out. Hinawakan ni Ron ang aking kamay dahil ilang segundo akong nawala sa sarili. Pakiramdam ko yata kihin ako sa puso sa labis na kalabog nito. Parang magigiba ng aking ribcage. Nangangatog din ang aking katawan sa pinagsama-samang kaba, gulat, at yung naipon na mga gutom ko. Binulungan ako ni Ron. Relax, bulong niya. Huminga ako ng malalim but it didn't made me calm down. Yung salitang kalma ay wala sa aking sistema ngayon. Hindi ko alam kung paano ako kakalma sa hinaharap kong sitwasyon. Kahit nakaupo, nangangatog pa rin ako. Pinigilan kong ngat-ngati ng aking daliri sa sobrang tensed. Smile, bulong ni Ron sa akin. Pinilit kong ngumiti habang nakatingin sa kanya at tiyak kong mukha akong constipated. Yung plano kong kumain ng maramit magpakabusog, hindi ko na nagawa. Hindi ko na maramdaman yung gutom ko. Nawala na ako ng gana kahit pa nakakatakam ang mga pagkaing in-order ni Ron. Pasimple akong tumingin kay Francis. Hindi ko inaasahan na magkikita pa kami. Hindi ko hiniling sa Diyos na magkita ulit tayo dahil hindi ko rin alam kung paano kang haharapin. But seeing you now after how many years, halo-halo ang nararamdaman ko. I missed you so much. Gustong gusto kitang yakapin at lapitan. Pero alam kong hindi ko na yun pwedeng gawin. Hindi na tayo. At sigurado rin akong kinamumuhian mo ko. And I totally understand it.
Ilang taon nang lumipas pero kagaya pa rin ng nakaraan ang feelings ko para sa'yo. I still love you. I'm sorry, Ira. Bulong ni Ron. Pinilit kong ngumiti. It's okay. Pwede bang i-take out na lang natin tong tira natin? Tanong ko kay Ron. Malapit sa kanyang tenga. Nakakahiya kasi na marinig sa ibang table. Kung gusto mo, sayang din to. Bakit ba hindi ka kumain? Tinanong mo pa talaga yan ha? Medyo naiinis kong tanong sa kanya. Ngumiti siya at nagkamot ng ulo. Hindi mo man lang ako sinabihan. May paninising sabi ko. Kapag sinabi ko sa'yo, sasama ka ba? Tanong naman niya. Hindi ako agad nakasagot. Hindi ko alam. Pero siguro sa una ay hindi. Pero kalaunan ay papayag din ako para makita si Francis. Parang pinipiga ngayon ang puso ko. Pero alam kong hindi dapat. At lalong wala akong karapatan para maramdaman to. Hindi na parte ng buhay ko si Francis. Habang pauwi ako, hindi ko mapigilan ang pag-agos sa mga luha sa aking mga mata. How did you find me? Tanong ko kay Ron. Ilang araw nang nakaraan pero ngayon ko lang to natanong dahil ngayon ko lang nalaman ng dahilan kung bakit ako ang nilapitan niya. Na-curious ako kung papaano niya akong natunton. I have my ways and I'm sorry for not telling you. Hindi ko ina-expect na masasaktan ka sa muli ninyong pagkikita. Nang nakamkam ng mga tiyuhin ko ang kumpanya namin, nagtago na ako sa squatter sa Maynila. Malayong malayo na ako at ang buhay ko sa dati. It's okay, Ron. Akala ko ayoko siyang makita. Pero ngayong nakita ko siya, somehow, I felt happy. Masaya kahit na masakit sa puso. Masaya ako na natupad ang pangarap niya. Wala naman akong ibang hangad kung hindi ang maging successful siya sa buhay. Para sa sarili niya, para sa pamilya niya, at para sa future family na bubuin niya. Kasama ang ibang babae. Tulungan mo ko, Ira. Tutulungan din kitang mabuo ang pamilya mo. Alam niya na may anak ako? Alam kong lahat, Ira. Sagot niya na para bang nabasa niya ang iniisip ko. Wag mong sabihin sa kanya tungkol sa anak ko, Ron. Hindi niya pwedeng malaman. I don't want my son to be involved with this. Tumango siya. Hindi ko sasabihin. Hindi naman niya kailangang malaman. Ang gusto ko lang ay madistract si Francis. Pero mukhang hindi naman tumalab ang plano mo. Ilang taon na yun, Ron. Naka-move on na yun. Baka nga galit din yun sa akin. Ilang taon na rin kaming hiwalay ni Sherry pero mahal ko pa rin siya. Sagot naman niya. Well, hindi natin alam kung ano bang nararamdaman ni Francis. Baka galit siya sa akin at seryoso naman siya kay Sherry. We'll never know, Ira. Hindi ko alam kung kaya ko to, Ron. Ang gusto ko lang naman ay dodoblehin ko ang bayad ko sa'yo. Putol niya sa sinasabi ko. Kailangan ko ng pera pero itong bagay na to, kahit may pera nagdadalawang isip talaga ako. You can ask me for anything. Sagot naman niya. Hindi ako ganon. Hindi ako oportunista pero nang iwan ko si Francis, kahit masakit sa akin ang ginawa ko, tinanggap ko na hanggang doon na lang talaga kami ni Ron. Okay, kung ayaw mo nang mag-ayos kayo, tulungan mo na lang ako kay Sherry. Hindi alam ni Francis na mayroon kayong anak. Hindi rin alam ni Sherry na may anak ang lalaking dinedate niya. What do you want me to do? Gamitin ang anak ko? I will never do that, Ron. Nakaramdam ako ng inis. Sorry, Ira. Bigo niyang sagot. Sasama ko sa'yo sa mga lakad mo na kailangan mo ko pero hindi mo ako maaasahan na lumapit kay Francis. Pagsuko ko. Okay na yun. Hindi mo kailangang lumapit sa kanya, Ira. Naiintindihan kita. I'm sorry for dragging you into this. Desperado na talaga ako eh. Baka lalong magalit sa akin si Francis pero wala na akong ibang choice. Sinauli ko sa kanya ang bag, earrings at sandals ko. Ginigiit niya na akin na lang pero hindi ko ito matanggap. Isoli mo sa butik, sayang naman yan. Sa susunod kasi magrenta ka na lang. Sabi ko sa kanya. Ngumiti siya at tumango. Thanks, Ira. Sana maging okay kayo ni Sherry.
Hindi ko alam kung ano bang storya nila pero hindi ako confident na kaya ko siyang tulungan. Francis is also a big catch. Guwapo, maganda ang character at successful na. Ang layo-layo na niya. Hindi ko na siya kayang abutin. Kaya kung gusto man siya ni Sherry, hindi ko siya masisisi. Ilang sandali akong nakatulala sa may gilid ng kalsada. Namalayan ko na lang na basang-basa na ang aking pisngi. Umiiyak na pala ako. Pero sa kabila ng lahat, wala akong panghihinayang sa ginawa ko noon. Kahit na naghihirap ako ngayon, hindi ako nagsisisi. Wala naman akong ibang pwedeng sisihin doon. Ang what if ko lang ay what if kung hindi nalugi ang kumpanya namin noon. What if hindi nagloko at nalulong sa sugal si Daddy. Siguro kahit papano mas maayos ang buhay namin ngayon ni Francis. Nagpunas ako ng mukha. Tinuyo ko rin ng maigi ang magkabilang gilid ng aking mga mata bago ako naglakad papunta sa bahay na inuupahan ni Ate Remy. May konting ilaw pa mula sa loob, kaya't natitiyak kong gising pa ang mga bata. Kumatok ako ng 3 beses. Ate Remy, si Ira to. Nagbukas ang pintuan at niluwa doon ang nakangiting anak ko. Pero ang ngiti niya'y napalitan ng pagkamangha. Wow! Is that you, Mommy? You look like an angel. Natawa naman ako. Ang ganda kasi ng pagkaka-makeup sa akin. Thigh makeup inspired daw. Ikaw talaga? Binola mo pa ako. May dala pala akong pagkain. Pumasok na ako sa loob ng bahay. Nadatnan ko si ate na gumagawa ng basahan. Ang ganda mo, Ira. Salamat ate, naayusan kaya't nagmukhang tao. Maganda ka naman talaga. Ngumiti na lang ako. Well, salamat sa magandang lahi ni Mami. Kahit mahirap ako, maganda ako. Iniangat ko ang hawak kong malaking paper bag. May pagkain akong dala. Ang mga inaantok niyang anak ay biglang bumangon. Pupungas-pungas pa ang mga ito kaya't natawa kami. Pinagsaluhan namin ang mga masasarap na pagkain. Tuwang-tuwa naman ang mga bata. Panay ang sabi nila na masarap daw. Mommy, pwede mo ba akong ibili ng ganitong pagkain ulit? Request ni Frank. Ang mahal pa naman ito. Pero bihira lang namang mag-request ang anak ko kaya sige, pagbibigyan ko na lang. Oh, sige anak. Yay! Kailangan kong pag-ipunan yon. Kailangan kong rumakit ng marami. Hinintay naming makatulog ang mga bata bago kami nag-usap ni ate. Hindi ko kasi kayang kimkimin itong nararamdaman ko ngayon. Masaya ako na nasasaktan. At kung bakit ako nasasaktan, yun ang hindi ko alam. Gising pa ang bunso niya, kaya habang hindi pa ito natutulog, hiniram ko na muna ang cellphone ni ate. Nagtipa ako ng text. My engineer, I've always knew that you could make it. I'm proud of you. I've always believed in you. Masaya akong makita ka ulit. You are now successful. Natupad mo na ang mga pangarap mo. You're even more handsome now. By the way, you and Sherry look good together. I wish you all the happiness. Love, Ira. Sinend ko ito sa lumang number ni Francis. Hindi na ito active. 2 years after naming maghiwalay, sinubukan ko itong pagringin. Hindi na ito nagre-ring. At nakasanayan ko na rin mula noon na mag-text sa kanya kapag may load itong cellphone ni ate. Anong nangyari? Tanong ni ate. Hindi ko pa man nakukwento ang nangyari pero bumuhos na ang luha ko. Ikinwento ko sa kanya. Ate, sobrang miss na miss ko na siya. Bakit hindi mo siya subukang kausapin, Ira? May anak kayo at... Hindi ate. Nangako ako sa sarili ko na hindi ko na siya guguluhin pa. Masaya na siya sa buhay niya. Yun lang naman ang hangad ko ang maging masaya siya. But he deserves to know the truth. Magpaliwanag ka. Sabihin mo sa kanyang lahat. Sabihin mo ang tungkol kay Frank. He needs to know, Ira. Hindi pwedeng ikaw lang naghihirap, ano? Umiling ako. Tutulungan ko si Ron. Yun lang. Kahit mahal ko pa si Francis hanggang ngayon. Matagal ko nang tinanggap na hindi kami para sa isa't isa. Hanggang doon na lang ang kwento naming dalawa. Parang hindi ko na kayang ipagpatuloy ang ginagawa namin ni Ron. Kung hindi na siya mahal pa ni Sherry,
Hindi na niya mapipilit pa ang sarili niya rito. Hindi makakatulong ang pagpapaselos niya rito dahil lalo lang sasama ang tingin ng babae sa kanya. Kahit hindi yun ang purpose niya kung bakit niya ako nilapitan, iba pa rin ang tingin ni Sherry. Mas lalo na siyang bad shot dito. Nahihiya na rin ako sa kanya. Parang ang kapal-kapal na rin ang mukha ko. Mabait si Sherry at hindi na rin ako magtataka kung bakit siya nililigawan ni Francis. Hindi mata pobre ang babae. At balita ko ay galing ito sa hirap. She's lovable. Tanggap ko na kahit magkatuluyan sila ni Francis. They both deserve to be happy. Parehas silang mabuting tao. Kaso, sabi ng mga staff na malapit kay Sherry, magkaibigan lang daw sila. Hindi kaya pinagseselos lang din ni Sherry si Ron? Bahala na nga sila. Masyado na ako maraming iniisip. Kung ano man ang kalalabasan ng lahat ng to, magiging masaya ako para sa kanila. Habang naglalaba ako, bigla akong kinabahan kaya tinigil ko muna itong saglit. Lumabas ako ng bahay upang i-check si Frank. Nakikipaglaro siya sa mga bata sa kalsada. Frank! Malakas na tili ng mga batang kalaro ng aking anak. Akala ko nagkakahabulan lang sila pero pati ang iba pang mga bata ay sumisigaw na rin. Tumakbo naman ako palapit sa kinaroroonan nila at nakita ko na lang ang anak ko na nakahiga sa kalsada habang tila hirap na huminga. Sa sobrang takot, niyakap ko siya at binuhat. Mabuti na lang at dumaan ang mobil ng barangay kaya tinulungan nila kaming makarating sa ospital. Kinuhanan nila ng dugo ang aking anak at nag-request sila ng iba't iba pang test sa kanya. Test pa lang pero hindi ko na kaya ang budget ko. Yung naitabi kong pera ubos na agad na hindi ko pa nga nababayaran lahat ng kailangang test na gagawin. Pagkatapos ng initial test, nagpasya na ang mga doktor na i-admit na ang anak ko. Yung ibang test ay pinababayaran nila sa akin para magawa agad. Ano ho ba talagang kondisyon ng anak ko, Dok? Lakas loob kong tanong kahit na ang totoo. Takot na ako. Please God, sana hindi po ito seryoso. Ang anak ko na lang ang meron ako. Siya na lang ang dahilan kung bakit ako nagpapatuloy sa buhay. In-explain niya sa akin yung resulta ng test na abnormal daw ang level ng white blood cells at red blood cells ng aking anak. Hinawakan ko ang kamay ng anak ko na mahimbing na natutulog. Halos hindi ko na maintindihan ang paliwanag ng doktor. Pero isa lang nasa isip ko ngayon. Hindi ko kakayanin kung pati siya'y sumunod kila auntie at mommy. Wala akong tulog sa magdamag. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kung saan ako kukuha ng pera para sa gastusin dito sa ospital. Gusto kong gumaling ang anak ko. Ira, niyakap ko si Ate Remy. Kanina ko pa kayo inaabangan eh. Ilang oras na pero hindi pa kayo umuwi kaya nagpasya na akong sumunod sa inyo. Anong sakit ni Frank? Ate, may leukemia si Frank. Nag-iyakan kami ni ate. Magpakatatag ka, okay? Higit na kailangan ka ni Frank ngayon. Nilabas niya ang kanyang wallet at inabutan niya ako ng 1,000. Huwag na ate, kailangan mo rin yan. Alam kong walang-wala ka na, kaya sige na. Bukas magkakapera ako kaya kunin mo na to. Para to kay Frank. Thank you ate. Pangako babayaran kita. Malungkot siyang ngumiti. Ayaw kitang pakialaman, Ira. Pero tingin ko kailangan mo nang ipaalam sa daddy ni Frank ang tungkol sa kanya. May pera yun eh. Makakatulong siya para mapagamot ang anak mo. Hihiram na lang po ako kay Ron, ate. O sige, ikaw ang bahala. Pinahiram ni ate ang kanyang cellphone bago siya umalis. Magtitinda raw muna siya. Kanina ko pa tinatawagan at tinitext si Ron pero hindi ko siya makontak. Kailangan ko pa naman ng tulong niya ngayon. Bumalik si ate ng 3:00 ng madaling araw. May bantay naman ng mga bata kaya dito na muna ako. Baka kailanganin mo ko eh. Ano na palang balita? Hindi ko makontak si Ron, ate. Baka broken hearted yun o busy. Ay, bumuntong hininga siya. Tumatakbo ang oras, Ira. Lapitan mo na si Francis. Kaso hindi ko naman alam ang bahay niya. Alam ko kung saan siya nagtatrabaho pero hindi ko alam kung saan siya nakatira. Nagbaka sakali ako magpunta sa bar na pinupuntahan nila ng mga kaibigan niya. Nabanggit to sa akin ni Ron dati.
Kaso hindi naman ako makapasok sa bar dahil sa suot ko. Naghintay ako sa labas at nagbunga naman ang paghihintay ko. Nakita ko ang mga kaibigan niya na palabas ng bar. Ngunit hindi ko alam kung makakausap ko pa ng matino ang mga ito. Pero susubukan ko pa rin. Pinanliitan ako ng mga mata ng mga lalaki nang sumulpot ako sa harapan nila. Kinikilala nila ako. Kahit na lasing na, nakilala pa rin naman nila ako. Ira? Sabi ng isa sa kanila. Sinong Ira? Tanong naman ng isa. Francis X. Oh? Yung dahilan kung bakit siya sumasama na mag-bar na? Anong sinasabi nitong mga to? Oo, siya nga. Sagot naman ng isa. Mga lasing na talaga sila. Kasama niya ba si Francis? Tanong ko. Hindi eh, bakit? Umiling ako. Pwede ko bang hingin ng number niya? Pakikiusap ko. Number daw. Nagsikuhan pa sila. Naku, lobat yung phone ko. Sabi naman ng isa. Iyong dalawa naman ay wala daw dalang phone. Hindi rin nila memorize ang number ng kaibigan nila. It's okay. Bukas kapag nakita ko siya sasabihin ko na hinahanap mo siya ha. Ngumiti ako at tumango. Salamat. Bagsak ang balikat ko na bumalik ng ospital. Mag-uumagan at nagpa-follow up na rin ang mga nurse at doktor sa akin. Wala akong choice kung hindi ang lumapit kay Sherry. Isasantabi ko na lang ang hiya ko. Babayaran ko rin naman to. Labis ang pasasalamat ko nang maawa sa akin si Sherry at nangako ng tulong. Sinamahan pa niya ako sa ospital. Hindi ko alam kung anong iniisip niya ngayon, lalo at nakatitig siya sa mukha ni Frank. Frank? Bulong niya habang nakatitig sa anak ko. Nakita niya ang pagkawangis ng anak ko kay Francis. Binayaran niya ang lahat ng mga kailangang bayaran at bumili pa siya ng mga pagkain para sa amin. Binigyan din niya ako ng pera. Matapos masiguro na ayos na ang lahat, nagpaalam na rin siya na aalis. Salamat, Sherry ah. Pasensya ka na talaga sa abala. Masaya akong makatulong, Ira. Magpagaling ka, habibi ko. Please. Naiiyak kong bulong habang hawak ang dalawang kamay ng aking anak. Gagawin kong lahat para sa'yo. Nag-angat ako ng mukha nang may dumating. Akala ko si Ate Remy o kaya bumalik si Sherry pero laking gulat ko nang makita kong lalaking hindi ko inaasahan. Lapat na lapat ang kanyang mga labi. Pero napaawang to nang matitigan niya ang anak ko na natutulog. Mula sa gulat na ekspresyon, unti-unti yung nagbago. May pag-aalala at pangamba sa kanyang mukha. Kumuyom ang kanyang kamuot, muling nagbago ang ekspresyon niya. Umigting din ang kanyang panga. Ang kanyang mga matay nababalot ng puot habang nakatingin sa akin. Napaiyak ako at nag-iwas ng tingin. Dinig ko ang paghingal niya. Para bang nahihirapan siyang huminga. Why? Seryosong tanong niya. Mababa ka sanang matinding galit. Nagyuko ako. Hindi ko sinabi noon ang dahilan sa kanya pero hindi ko pa rin sasabihin ngayon. Ngayon na alam niyang may anak kami. Sa bata na lang siya mag-focus kung gusto niyang magpakilala sa bata. Hindi na kailangan pang ungkatin ng nakaraan. Bakit hindi mo sinabi? Galit siya pero nagpipigil siya. Alam kong gusto niya akong saktan. Gusto niya akong sigawan dahil sa nakikita kong galit sa kanyang mukha. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Hinilot niya ang kanyang noo bago tumalikod. Akala ko aalis na siya kaya nasaktan ako pero bigla siyang humarap. Anong sakit niya? Malamig niyang tanong. Leukemia. Kinagat ko ang aking labi. Kailan pa kayo nandito? Tanong niya ulit. Kahapon ng tanghali. Bakit hindi mo ako pinuntahan? Sasagot pa lang ako pero nagsalita na naman siya. Nauna ka pang lumapit sa lalaking yun? Hanggang ngayon nga hindi ko pa rin makontak si Ron eh. Please calm down. Baka magising si Frank. Frank? Ulit niya. Namumula ang mga mata niya habang inuulit ang pangalan ng kanyang anak. I hate you, Ira. Tumango ako. Alam ko. Nang iwanan ko siya, alam kong mapapalitan ng galit ang pagmamahal na meron siya para sa akin. Kukunin ko sa iyong anak ko.
Banta niya na ikinagulantang ko. Ano? Umiling ako. Hindi. Ano? Itatanggi mo na anak ko siya? He is my flesh and blood, Ira. Tumango ako ng marahan. Yes, but you can't take him away from me. Then try me. Galit niyang sagot. Masama ang tingin na ipinupukol niya sa akin ngayon. Hinang-hina na ako dahil bugbog na ang pakiramdam ng aking katawan at isip. Pero sa galit niya, parang dito na ako matutuluyan. You can't take him away from me. Naiiyak kong sambit. Hindi mo na ako madidiktahan ngayon, Ira. Bigo kong binalik ang tingin ko kay Frank. Hindi na ako mayaman at alam kong mas kaya niyang bigyan ng magandang buhay ang anak namin. Pero ganun na lang ba yun? Nakayuko lang ako habang hindi binibitawan ng kamay ni Frank. Hindi ko alam kung anong iniisip ni Francis ngayon. Pero sinisigurado kong hindi niya basta-bastang makukuha ang anak ko sa akin. Kahit wala akong laban kung sakali man na mag-file siya ng custody. Kahit pa nakalagay sa birth certificate ng anak ko na unknown ng kanyang ama. Hindi pa gumigising si Frank pero alam kong malapit na itong magmulat ng mga mata. Kinakabahan ako sa maaaring maging reaksyon niya kapag nakita niya ang kanyang daddy. Tumikhim si Francis pero takot akong tumingin sa kanya. Wala akong lakas ng loob na tignan ng mga mata niyang galit na nakatingin sa akin. Nasaan na yung mga kailangang bayaran? Tanong niya. Bayad na. Sagot ko gamit ang mahinang boses. Alam mong kaya kong bayaran ang bills ng anak ko. Pero sa lalaking yun ka pa talaga lumapit. Wala pa akong maayos na tulog kaya't pagod na pagod ang pakiramdam ko. Tapos ganito pa si Francis. Hindi ko makontak si Ron. Sabi ko. Pero sinubukan din kitang hanapin. Pinuntahan kita sa bar na pinuntahan nyo ng mga kaibigan mo. Pero wala ka eh. Saka si Sherry ang nagbayad. Kinapalan ko ng mukha ko para lumapit sa girlfriend mo. Pasensya ka na ha. Wala akong choice eh. It's life and death. Sa susunod, kapag tungkol sa anak ko, akong unahin mong kausapin. Tumango ako. Sorry. Pabulong kong sabi pero alam kong naririnig naman niya. Don't say sorry. I know that you don't even mean it. Kinagat ko ang aking labi at hindi na lang nagsalita pa. Galit talaga siya sa akin. Anong cellphone number mo? Tanong niya. Wala akong cellphone. Sa kapitbahay ko yung ginagamit kong number. Dinig kong marahas niyang buntong hininga. Hindi makapaniwala na yung babaeng ubod ng arte at mayaman ay sobrang naghihirap na. Babayaran ko kay Sherry yung mga binayad niyang pera. Wag na, utang yon. Babayaran ko. Paano mo yun mababayaran, ha? Masungit niyang tanong. Alam niyang malaki ang gasto sa ospital at alam niyang nawala akong kakayahan kaya niya yun nasabi. Pagtatrabahuhan ko. Nayayamot siyang tumingin sa akin. Kita ko sa peripheral vision ko. Ngayon ko lang naalala kung ano bang suot ko. Mumurahing leggings at lumang-luma na t-shirt na malaki. May ilang butas din to sa manggas. Nakaramdam ako ng panliliit sa aking sarili. Pero hindi bale. Dahil may ipagmamalaki naman ako. Yun ay ang pagiging mabuti kong ina kay Frank. Mami? Napatayo ako upang malapitan ng maigi ang aking anak. Gising na siya. Mommy's here, anak. Water please, Mommy. Tumango ako. Kukunin ko sana yung bottled water sa gilid ng unahan ako ni Francis. Inabot niya sa akin to na bukas na ang cup. Dahan-dahan lang, okay? Bilin ko sa aking anak habang inaalalayan siyang uminom. Pagkatapos uminom, napatingin siya kay Francis. Ilang segundo siyang nakatitig dito. Walang kurapan. Pagkatapos kumurap ay tumingin siya sa akin pero walang salitang namutawi sa kanyang mga labi. Binalik niya ang mga mata kay Francis. Nagtataka na rin ako kung bakit hindi man lang nagsasalita ang aking anak. Hindi man lang ba niya ako tatanungin? Tumikhim si Francis. Namumula ang mga mata. Basa rin ang magkabilang gilid ng mga ito. Do you know me? Tanong niya sa nanginginig na boses. My son nodded. Yes.
Sagot niya na kinaawang ng labi ni Francis. Hindi makapaniwala na kilala siya ng kanyang anak. Do you know me, sir? Tanong naman ni Frank. Where did that sir came from? Mas nagulat pa si Francis. Kita ko rin ang pagdaan ng sakit sa kanyang mga mata. I just found out about you today. Nahihiya, nagsisisi, nasasaktang sagot ni Francis. Tipid na ngumiti si Frank dito. Alam kong nahihiya ito ngayon sa lalaki. Are you hungry, baby? Masuyong tanong ko sa anak. Umiling siya. I'll eat later, mommy. Okay then, maliligo na muna ako ha. Hahayaan ko na munang mag-ama na medyo nagkakahiyaan pa. Ayoko sanang iwan ng anak ko kaso alam ko naman na hindi ito basta-bastang kukunin ni Francis. Nakaswero pa ito. Nagtagal ako sa banyo ng mga 5 minuto. Paglabas ko, nakaupo na sa gilid ng hospital bed si Francis. Hawak niya ang kamay ni Frank. Nahihiya pa rin ang anak ko sa kanyang ama. Sinulyapan ako ni Francis. Kakausapin ko lang ang doktor niya. Tumango ako. Nang makaalis siya, doon pa lang nagtanong si Frank. Why did he suddenly appear, mommy? Ngumiti ako. Dahil nalaman niyang tungkol sa'yo. He's also worried about you. Are you happy that your dad is here? Nahihiya siyang tumango. You should tell it to him. Sabi ko, mukhang pati si Francis ay nahihiya rin sa kanyang anak. You should hug and kiss him, okay? Can I, mommy? Of course, anak. I'm sure he'll be happy if you do that. Nagyuko siya at biglang bumalik sa pagiging mahiyain. Nakabalik na pala si Francis at mukhang narinig niya ang usapan naming mag-ina. Pinilit kong ngumiti kahit na kinakabahan ako. Tinanong ko ang doktor, pwede na raw siyang ma-discharge bukas. Tapos babalik na lang para sa follow-up check-ups niya. Nanginig ang katawan ko sa kaba. Natatakot ako dahil pakiramdam ko. Kukunin niya na ang anak ko na gaya ng banta niya kanina. Okay. Mahinang anas ko. Ngumiti ito't lumapit sa kanyang anak. Kita ko ang kagustuhan niyang yakapin at halikan ng kanyang anak. May I hug you, son? Naiiyak na tumingin sa kanya si Frank. Tumango siya. Nang yakapin siya ng ama, tuluyan na siyang napaiyak. I love you, son. Bulong ni Francis. I'm sorry for the years that I was not with you. It's okay, Daddy. I understand. Mommy told me everything. Yakap nilang isa't isa ng ilang minuto. Nang kumalma na sila parehas, humingi na rin ng pagkain ng anak ko. Sinubuan ko siya kahit ayaw niya sana. May swero siya sa kamay kaya't masakit ito. Habang kumakain, pinagmamasdan naman siya ni Francis. Panaka-naka naman siyang sinusulyapan ng kanyang anak. Hindi umalis si Francis kahit sinasabi ko na pwede na siyang umuwi at magpahinga. Nilakasan ko pang loob ko para kausapin siya pero ismid lang ang sagot niya sa akin. Alam ko naman nagalit siya. Gusto ko lang sana na maging civil kami sa isa't isa, lalo na sa harap ni Frank. Wala akong tulog sa magdamag. Natatakot ako sa maaaring mangyari kinabukasan. Maging si Francis ay gising lang din. Walang sawang pinagmamasdan ng anak na mahimbing na ang tulog. Bakit mo inilihim? Hindi ako sumagot. Sa bagay, masyadong maliit ang tingin mo sa akin kaya... Patulo na ang luha ko nang magbukas ang pintuan at pumasok ang babae na pansamantala kong nakalimutan na nag-i-exist dahil kay Sherry. Si Tina. Francis! Ira? Namilog ang kanyang mga mata habang salitan kaming tinitignan kasama ang batang nakahiga sa hospital bed. Akala ko hindi na siya parte ng buhay ni Francis. Nang makabawi ang babae sa pagkagulat, ngumiti siya pero tabingi ang ngiting yon. Lumapit siya sa lalaki at hinalikan to. Hindi ko na tinignan kung sa labi ba o sa pisngi ito humalik. Kanina pa ako naghihintay sa bahay. Ipinagluto pa kita. Sorry, late ko nang nabasa yung text mo. Sila pa rin pala. Akala ko, kaya niya rin dinedate si Sherry dahil wala na sila ni Tina. Pero sila pa rin pala. Kumirot ang aking puso.
Mas makirot pa kesa tuwing nakikita ko silang magkasama ni Sherry. Hindi ko naman sana ililihim ang tungkol sa baby namin ni Francis. Kaso nang bumalik ako, sila na ni Tina. Pumasok ako ng banyo dahil hindi ko na kayang magpanggap. Hindi ko na kayang magpanggap na nakamove on na ako at okay lang ang lahat. Hindi ko na kaya pang pigilan ang pagtulo ng aking mga luha. Tahimik akong umiyak sa banyo. Masakit pa rin pala. Kaya mo yan, Ira. Ilang taon nang nakalipas at ilang pagsubok na rin ang pinagdaanan mo. Ayos lang yan. Ipakita mo sa kanila na ayos ka lang. Hindi ka pwedeng magpakita ng kahinaan kahit pa walang-wala ka ngayon. Naghilamos ako. Pinunasan ko ang aking luha gamit ang towel na dala ko rito sa loob ng banyo. Nang lumabas ako, sinigurado kong hindi na ulit ako maluluha pa. Hinanda ko ng sarili ko sa makikita ko ngunit paglabas ko, wala na si Tina. Nakatayo naman si Francis sa tabi ng kama ni Frank. Pinagmamasdan niyang anak at paminsan-minsan ay hinahaplos ang buhok at pisngi. Ako na lang ang magbabantay, sabi niya. Naupo siya sa upuan sa gilid. Naupo naman ako sa mahabang upuan. Nagmuni-muni ng ilang sandali bago ako nahiga. Hindi ako naantok dahil sa dami ng aking iniisip. Pero dulot na rin ng pagod. Ginupo ako ng antok. Nagising ako dahil sa pagdating ni Ate Remy. May bitbit siyang lomi para sa akin. Mainit-init pa to. Sinulya pa niya si Francis. Nagtatanong ang kanyang mga mata. Pinilit ko namang ngumiti bago pinakilala si Francis. Daddy ni Frank, sabi ko. Kamukhang kamukha. Sabi ni ate pero hindi na rin nagtagal ang kanyang mga mata sa lalaking nakatingin sa amin. Buti dumating ka dito ate. Hindi ka pa ba pagod? Medyo pagod pero sanay na tayo. Sagot naman niya habang inaayos sa mga dala niyang pagkain. Inaalala rin kita baka hindi ka pa kumakain. May kapalitan ka pala sa pagbabantay ng anak mo. Iyong mga bata, tanong ko naman. Iniwan ko sa kapitbahay. Francis, gusto mong kumain? Nahihiyang aya ko sa kanya. Kumakain naman siya ng ganito dati. Pero ewan ko lang ngayon kung kumakain pa rin siya. Hindi niya ako noon mapilit na kumain ng mga ganito. Ang bilis talagang magbago ng panahon. Ang buhay ay punong-puno ng hiwaga. Kung ngayon, maaaring nasa taas ka. Bukas hindi mo na masasabi kung mananatili ka pa rin sa pwestong yun. Busog pa ako. Sagot niya habang nakatingin sa akin na nagsimula ng kumain. Medyo malakas akong kumain kapag may pagkain. Kung walang pagkain, kaya ko rin namang magtiis. Kaya siguro medyo payat ako. Pero hindi naman ako mukhang stick. Nagbukas si ate ng orange at pinaghatian namin yon. Kailan lalabas si Frank? Bukas ate, pwede na raw siyang ma-discharge. Miss na siya ng mga anak ko. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Bigla ko kasing naalala yung sinabi ni Francis. Kukunin niya si Frank sa akin. Kaya't natatakot ako para bukas. Hindi na rin nagtagal pa si ate dahil kailangan niyang matulog. See you tomorrow sabi niya. Salamat sa pagdalaw ate. Nang makaalis siya, para naman akong tuod. Hirap gumalaw dahil may pares na mga matang nakatingin sa akin. Ilang na ilang ako. Kung dati ay gustong gusto kong sa akin nakatuon ang mga matang yon, ngayon ay iba na. Alam kong ang mga matang to ay galit sa akin. Iniinsulto ako at nilalait. Naalala ko yung sinabi ko noon sa sulat para sa kanya. He's no good for me. Hindi sapat ang pagmamahal lang. Nahiga na ako para makaidlip man lang kahit papano. It's already 4 in the morning. Bukas, may panibagong pagsubok na naman akong susuungin. Sana hindi ko yun ikadurog ng husto. Nagising ako bandang 6:00 dahil sa pag-iyak ni Frank. Hinahanap niya ako. Mommy's here. Mahilo-hilo pa akong lumapit sa kanya. Sumampa ako sa kama at binuhat siya. I thought you left, Mommy. Bakit ka naman iiwanan ni Mommy? Ngumiti siya at sa mga bisig ko ay muli siyang nakatulog. Seryoso namang nakatitig sa amin ang kanyang ama. Para bang meron siyang malalim na iniisip. Why is he still here, Mommy?
Pabulong niyang tanong pero alam kong umabot yun sa pandinig ng kanyang ama. Because he's worried about your condition. Was he here for us? Did he come back for us? Hindi ko yun nagawang sagutin. Si Francis lang ang makakasagot ng bagay na yon. Pero alam kong hindi niya ito direktang sasagutin dahil baka masaktan ng bata. Dumating si Tina at meron siyang dalang mga pagkain. Nagtataka si Frank at ramdam ko ang kalungkutan sa kanyang mga mata nang makita niyang humalik ang babae sa pisngi ng kanyang ama. Hi Pogi, I'm your Tita Tina. Kung sila ni Francis, kahit na ayoko, kailangan kong tanggapin na magiging pangalawang ina siya ni Frank. Tinignan ko ang aking anak. Ngumiti ako sa kanya at tumango. Pinakita ko sa anak ko na ayos lang. Pinilit niyang ngumiti sa babae pero hindi yun nagtagal. Hindi rin ako magtataga dahil marami akong kailangan gawin sa work, sabi ng babae. Marami na rin ang nagbago sa kanya. Pumusyaw ang kanyang kulay. Maayos na siyang mag-makeup. Maiksi pa rin manamit pero bumagay naman sa kanya kahit papano. Ang babaeng dating kinaiinisan at pinagseselosan ko, nakakaangat na ngayon sa buhay. Nang makaalis ang babae, naging tahimik na rin si Frank. Kinakausap ko siya ngunit matamlay siyang sumasagot. Hindi siya pinakilala ni Francis pero kung wala silang relasyon, maaari naman niyang sabihin na kaibigan o katrabaho lang niya ang babae, hindi ba? Hindi sa akin kung hindi sa kanyang anak. Maya-maya ay nagbukas ulit ang pintuan. Nagulat ako nang dumating ang kapatid at mama ni Francis. Ang laki na ng pinagbago nila. Napangangang mag-ina nang makita nila ako. Pero nang makita nila ang batang kamukha ni Francis, namilog ng husto ang mga mata at bibig nila. Ira! Tumakbo si Ces palapit sa akin. Umiiyak siyang yumakap sa akin. Oh, I missed you! I missed you! Humihikbi niyang sambit. Nailang ako dahil sa suot ko. Isa pa, hindi ako naligo. Ira, ikaw na ba yan anak? Umiiyak ding lumapit sa akin si tita. Opo. Nahihiya ko namang sagot. Sumali na rin si tita sa pagyakap sa akin. Sa maraming taon, lagi ka naming iniisip. Napahikbi na rin ako pero hindi ko magawang magsalita. Kung pwede ko lang sabihin ang nararamdaman ko, mga pinagdaanan at paghihirap ko. Kaso marami nang nagbago. I'm just the rich girl from their past and not part of their present. Ako na lang ang ex ng anak nila at ang ina ng anak ni Francis. Nagkaanak kayo ni Francis? Hindi sila makapaniwala. Kanina pa nilang tinititigan ng anak ko na nakatitig din sa kanila. Ang sabi lang ni Francis ay nandito siya sa ospital. Kaya't nagmamadali kaming nagpunta rito. May anak pala kayo? Napatingin ako kay Francis. Halos hindi man lang nagbabago ang ekspresyon niya. Seryoso, pero ang lalim ng iniisip. At kapag nagsasalubong ang aming mga mata, titignan niya ako ng masama. Nakapalagayan naman ng loob ni Frank ang kanyang tita at lola. Tuwang-tuwang mga ito sa kanya. Medyo matured siya, ano? Sabi ni tita. Nagmana kay Francis. Nagtawanan pa sila. Nangiti na lang din ako. Natahimik lang ang room nang dumating ang magra-rounds na doktor. Pwede na raw umuwi si Frank. Ang follow-up check-up niya ay in 4 days. Inasikaso naman agad ni Francis ang bills. Habang naghihintay, hindi na rin ako mapakali. Nag-usap na ba kayo? Sabi ni Ces sa akin. Umiling ako. Sana makapag-usap kayo para sa bata. Ano bang nangyari, Ira? Bakit ganito? Akala ko. Hindi na niya naituloy ang sinasabi dahil nakabalik na agad si Francis. Let's go. Aya niya. Saan kayo nakatira? Tanong ni tita. Sa bahay ko uuwi si Frank. Singit naman ni Francis. Ha? Nagkatinginan ng mag-iina. Si Frank naman ay tila nauunawaan ang nangyayari. Naiiyak siyang tumingin sa akin. Si Frank lang? Tanong ni Ces. Medyo naiinis sa kanyang kapatid. Kukunin ko si Frank. Hindi mo siya basta-basta makukuha, Francis. Wala ka sa birth certificate ng bata.
Dahil hindi mo hinayaan na maging ama ng anak ko, Ira. Hindi ako nakasagot agad. Sa akin lang si Frank. Talaga ba? Kaya mo ba akong labanan sa korte? You want me to file for custody? Hamon niya. Francis naman. Siya na lang ang meron ako. Nag-iwas siya ng tingin. Mommy! Tawag ni Frank sa akin. Agad ko naman siyang niyakap. It's okay. Natatakot akong magkalayo kami pero kung mapapabuti naman siya kay Frank, hahadlang pa ba ako? Kailangan niyang magpagamot at kaya ko siyang ipagamot. Tama si Francis. May sakit ang anak namin kaya higit na kailangan niya ang kanyang ama ngayon. Pinunasan ko ang luha ko. Hindi ka na maghihirap pa, anak. Naiiyak kong bulong sa anak ko. Nandito ng daddy mo. Kayang-kaya niyang ibigay ang lahat ng kailangan mo. Suminghot siya. Hindi siya gaya ng ibang bata na maglulupasay at mag-iiyak. Alam kong naiintindihan niya ang sitwasyon. I'm so sorry, anak. I love you, Mommy. Mahigpit ko itong niyakap. Umuwi na muna tayo. Sa bahay tayo mag-usap-usap ng maayos. Hindi yung ganito na nagtatalo kayo sa harapan ng bata. Giit ni tita. Sumakay kami sa sasakyan ni Francis. Mayaman na talaga siya. Kahit si Cez ay may dinadrive na ring sariling sasakyan niya. Nakarating kami sa condominium ni Francis. Dito niya kami dinala. Ang alam ko, may iba pa siyang bahay. Pero dahil sa malapit ito sa ospital, kaya dito kami tumuloy. Alam kong namamangha si Frank ngayon. Pero kapag napapatingin ako sa kanya, nagyuyuko siya. Ayaw niyang ipakita sa akin na gusto niya ang bahay ng kanyang ama. Ano ba ang gusto niyang mangyari? Tanong ni tita. Kayo ba'y nag-usap ng dalawa? Huwag niyong pairalin ang galit niyo. Dapat, isaalang-alang niyo ang bata dahil siyang higit na maaapektuhan dito. Ano pa bang dapat na pag-usapan pa? Malamig na tanong ni Francis. Kaya kong ibigay ang mga pangangailangan ng anak ko. At isa pa, umiling siya. Never mind. Basta na lang itong tumalikod. Pinilit niyang umalis kaysa makipag-usap ng maayos. Naiintindihan ko ang inaasta niya. Sinaktan ko siya noon. I totally understand. Inasahan ko na rin to. Na ang dating pagmamahal niya sa akin ay mapapalitan ng galit. I'm sorry for hurting you in the past, Francis. But seeing you now, I didn't feel any regrets. Lahat ng ginawa ko para sa ikakabuti nating lahat. Sana, dumating ang araw na mapatawad mo ko. Pinipigilan ko ang sarili ko na mapahagulgol. Ayokong ipakita sa aking anak na sobrang helpless ako. Gusto kong ibigay ang lahat sa kanya pero wala akong kakayahan para ibigay ang lahat ng yon. Yung isang kwarto, doon na lang kayo magkakwarto. Sabi ni tita sa amin. Baka kay Frank lang dahil ayaw ni Francis na narito ako. Hindi naman niya ako responsibilidad na patirahin dito dahil lang sa may anak kami. Pumasok kami sa kwarto na itinuro ni tita. Merong komportabling higaan na ikinatuwa naman ni Frank. Nang mapatingin siya sa akin, para bang nakonsensya siya. Itinago niya ang galak sa kanyang mukha. Ngumiti ako. Ipinakita ko na masaya ako para sa kanya. Masaya ako na masaya siya. Hinayaan ko na muna sila tita at Frank sa kwarto. Naupo ako sa tabi ni Cez. Agad naman niya akong niyakap. Kanina pa iyak ng iyak. Ano bang nangyari sa'yo? Akala ko maayos ang lahat pero bakit ganito? Tapos may anak pala kayo ni kuya. Nagyuko ako. Hindi ko masabi sa kanyang lahat dahil ayokong kaawaan niya ako. Maayos naman ako. Sabi ko na lang. Napalaki ko ng maayos si Frank. Pero halos mapabayaan mo na yung sarili mo. Suminok siya. Niyakap niya ako. Ang tatag mo, Ira. Sobrang tatag mo. Habang magkayakap kami, lumabas naman si Frank. Para bang nakahinga ito ng maluwag nang makita ko.
Oh, why? Tanong ko. I thought you already left, Mommy. Sinenyasan ko siyang lumapit. I want you to be strong, okay? Papayag ka ba sa gusto ni Kuya? Tanong naman ni Ses. Huwag kang papayag. Ano bang magagawa ko? May pera si Francis. Ako wala akong pera. Kung nasan si Frank, dapat nandun ka rin. Bumuntong hininga ko. Mama, I want water. Hiling ni Frank kaya tumayo ako. O sige, kukuha lang ako ha. Nagpunta ako ng kusina upang kumuha ng tubig. Puro malamig ang tubig. Hindi pa man din sanay si Frank. Pinili ko yung hindi masyadong malamig. Palabas na ako ng kusina nang matigilan ako dahil sa narinig kong usapan ng anak ko at ng tita niya. Who would you choose? Nakayuko ang aking anak. Nag-isip siya ng 2 minuto bago sumagot. I wanted to choose Daddy. Nanikip ang aking dibdib sa narinig kong sinabi ng aking anak. I knew this day would come kapag nakilala niya na ang kanyang ama. Ano lang ba ang buhay na kaya kong ibigay sa kanya kumpara sa kayang ibigay ni Francis? But I know Mommy would be sad. Then, kanino ka sasama? Kay Mommy na lang? Umiiyak na sagot ng anak ko. I just want to choose Daddy so that Mommy won't need to work for me anymore. Ayoko siyang nakikitang nahihirapan dahil sa akin. Madami siyang work para mabigay ang needs ko. Her back always hurts. She always told me she's fine even if she's really not. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha ko. Para akong natutunaw dahil sa mga sinasabi ng aking anak. She always lie. Sinasabi niyang kumain na siya pero alam kong hindi pa. Dinig kong tumutunog ang tummy niya dahil sa gutom. Tapos sasabihin niya na busog pa siya. Tinakpan ko ang aking bibig gamit ang isang palad ko. Oo ang anak ko. I love my mommy so much. And how about your daddy? Don't you love him? Tumango siya. Yes, I love him. Wala ako sa mundo kung wala siya. Why can't you choose him instead? He can give you everything you wanted. Mommy and I are family. Kahit mahirap lang kami, masaya naman kami. Hindi siya mag-aasawa para sa akin. Hindi rin siya nagbo-boyfriend. Sinabi niya sa akin yun. We only have each other. She only have me. Daddy will soon have a family of his own. He will marry. He will also have his own kids. While Mommy will be alone. She will be sad without me. Do you want Mommy and Daddy to be back together? Sandali siyang nag-isip. May iba ng love si Daddy eh. Gaya nung kapitbahay namin. Wala silang papa. Their papa have his own family already. Nagpunas ako ng luha. Napatingin ako sa lalaking galing pala sa may balcony. Masama ang tingin niya sa akin kaya't agad akong nagyuko. Nang mapansin kami nila Ses, inaya nila si Francis sa kwarto. Susunod din sana ako nang lumapit sa akin si Francis. Napalunok ako at halos kapusin ako ng hininga dahil sa kaba. Nagsisisi ka man lang ba sa ginawa mo? Matigas niyang tanong. Sinubukan ko siyang tignan sa mga mata pero hindi ko yun matagalan. Umiling ako ng marahan. No. Pagkasabi ko noon, ay muli na naman akong iniwan. Kahit pa bumalik kami sa nakaraan, pipiliin ko pa ring iwanan siya para sa kanyang ikabubuti. Nakatulog na si Frank, kaya plano ko na umalis sana para muna kunin ang mga gamit niya sa bahay. Kinausap kanina ni Tita at Ses si Francis. Hindi ko rin alam kung anong pinag-usapan nila dahil wala naman silang sinasabi sa akin. Anak, kumain na tayo. Aya ni Tita sa akin. Umorder si Ses ng pagkain at yun ang tanghalian nila. Sige lang po. Aalis po sana ako. Saan ka pupunta? Malamig na tanong ni Francis.
Hindi mo pwedeng kunin si Frank. Hindi ko naman siya kukunin. Francis, kailangan niya magpakimo kaya't hindi ko siya kukunin. Naiiyak na naman ako. Kukunin ko lang sana yung mga gamit niya. No need. Kaya kong bumili. Maayos pa naman yung mga gamit niya na binili ko. Kahit ganito ko, maayos ang mga gamit ng anak ko. Hindi na baling mukhang basahan ng mga suot ko. Basta't masigurado ko lang na maayos ang suot ng anak ko. Francis, ayusin mo nga yung pananalita mo. Sabi ni tita. Kaya nga, nakakainsang si kuya. Bumuntong hiningang lalaki. Kumain ka na muna, mamaya ka nalang umalis. Siguraduhin mo lang na bumalik ka kagad. Hindi ka nakapagpaalam sa bata. Baka umiyak yun kapag nagising na wala ka. Sabi niya habang hindi nakatingin sa akin. Nauna na siyang naglakad papuntang kusina. Kahit ayoko sanang kumain, napilitan akong sumunod sa kusina. Naglagay lang ako ng konting ulam pero dinagdagan yun ni tita. Kumain ka ng marami. Ang payat-payat mo na oh. Pasimple pa siyang nagpunas ng luha. Si Ces naman ay namumula na ang mga mata. Masarap ang pagkain at panay din ang lagay ng pagkain ng mag-ina sa plato ko. Si Francis naman ay tahimik lang na kumakain. Para bang meron siyang iniisip. Pagkatapos kumain, sinamsam ko na ang mga plato namin para sana hugasan pero pinigilan ako ni Ces. Kami na. Umalis ka na para makabalik ka kagad, ha? Sige. Salamat ha. Ingat ka ha. Bumalik ka kagad. Nadaanan ko si Francis sa may sala. Nakasandal siya sa backrest ng sofa habang nakatingala. Aalis na ako. Hindi man lang siya sumagot. Pagdating ko ng bahay, naglinis na muna ako. Yung mga labahin ay pinagsama-sama ko. Tinanggalan ko rin ng bedsheet ang manipis at luma na kutsyon. Yung unan ay tinanggalan ko ng punda. Lalabhan ko to pag nagkaroon ako ng maraming oras. Inayos ko na rin muna ang mga damit ni Frank. Yung magaganda at medyo bago pa ang inilagay ko sa bag dahil baka kung ano pang masabi ni Francis. Sobrang bigat nitong gagawin ko pero alam ko naman na hindi siya pababayaan ng kanyang ama. Nandun din naman sila tita at Ces. Naligo na rin muna ako bago ko umalis. Habang nagbibihis, may biglang kumatok sa aking pintuan. Dumating ang assistant ni Ron. Ma'am, pinapunta po ako ni Sir Ron eh. Kahapon pa po ako pabalik-balik dito. Nasa ospital po ako eh. Bakit raw ho? Ang alam ko, nasa bakasyon sila Ron at Sherry ngayon. Bati na rin sila sa wakas. May ipinapabigay si Ron sa akin. 25 kilos na bigas, isang malaking basket ng prutas, at 2 karton ng mga groceries. Salamat ho ah. May binunot siya sa kanyang wallet. Naku, wag na ho. Sobra-sobra na nga po itong ibinigay niya na ito eh. Habang pinipilit ako ng lalaki at tinatanggihan ko naman ng pera, biglang dumating si Francis. Agad namang nagdilim ang kanyang mukha. Tinignan pa niya ako mula ulo hanggang paa. Ang suot ko ay isang lumang duster ko. Sa pagmamadali ko kanina para mabuksan ang pintuan ng lalaki, ay ito ang nadampot kong damit. Who is he? Galit niyang tanong. Assistant po ako ni Sir Ron. Magalang na sagot ng lalaki. O bakit? Anong ginagawa mo rito? May pinapasabi lang po siya kay Miss Ira. Napatingin si Francis sa mga nakalapag na groceries. Aalis na rin po ako. Nagmamadali nang umalis ang lalaki. O bakit ka nagpunta rito? Tanong ko naman kay Francis. Hinahanap ka na ng bata. Oo sige, saglit lang. Wag mong dadalhin yan sa bahay ko. Inis niyang sambit nang subukan kong bitbitin yung nakakarton. Ibibigay ko kay Ate Remy. Bakit ba ang sungit nito? Sa bagay, masungit din naman talaga siya noon sa akin nang bagong dating pa lang ako sa probinsya. Mas masungit pa ngayon dahil galit nga siya sa akin. Nagpatulong ako sa mga tambay sa labas upang dalhin ng mga groceries sa bahay ni ate. Ano tong mga to? Iiwan ko muna dito ate. Yung prutas ubusin nyo na lang ng mga bata. Yung bigas hatiin mo sa 2. Pati po yung groceries. Ate, kukunin ko na lang next week ha. Salamat ha. Bumili ka ng cellphone mo ha. Tapos text tayo. Mag-iingat ka. Sana wala ka na maging problema.
Opo ate, salamat. Sumakay ako sa kotse ni Francis. Ayoko sanang sumabay sa kanya dahil nahihiya ako pero masama niya akong tinignan. Ano pa bang kailangan mo kay Ron? Galit niyang tanong pagkatapos ng 30 minutos na pananahimik. Pinapunta lang niya yung assistant niya. Bakit? May relasyon ba kayo? Nagpapagamit ka ba sa kanya? Ano? Pakiramdam ko, double meaning ang kanyang sinabi. Wala kaming relasyon, Francis. Ano palang meron kayo? Maayos na sila ni Sherry. Pero bakit hindi nyo pa rin pinuputol ang ugnayan nyo? Kahit naman yata anong sabihin ko, hindi siya maniniwala sa akin. Pumasok na kami sa kondo niya. Dumiretso ako sa kabilang kwarto pero wala dito si Frank. Wala rin sila tita at sis. Nasaan kaya sila? Inayos ko na muna sa cabinet ang mga damit ni Frank. Aalis din ako agad. Hindi na ako makakapagpaalam sa anak ko pero alam ko namang maiintindihan niya. May schedule akong nakasulat sa kanyang notebook. Kumatok ako sa pintuan ng kwarto ni Francis. Bakit? Napalunok ako dahil katatapos lang niyang maligo. Nakatapis lang siya ng tuwalya. Nag-iwas ako ng tingin bago sumagot. Nasaan si Frank? Baka naman siya sa playground sa baba. Tumango ako. Okay. Saan ka pupunta? Tanong niya dahil may bitbit akong bag. Uuwi na. Alagaan mo sana ng mabuti. Nagulat ako nang basta na lang niya akong hilahin papasok sa kanyang silid. Isinandal niya ako sa dingding. Sinipsip niya ang aking leeg at naramdaman ko na lang na nilihis na pala niya pababa ang suot kong panty. Iniangat niya ang isa kong binti. Nagsalubong ang aming mga mata. Malamlam ang mga mata kong nakatingin sa kanya habang siya naman ay punong-puno ng galit. Hindi ka pwedeng umalis kung manlalalaki ka lang naman. Napasinghap ako. Anong manlalalaki? Kahit kailan, wala akong ibang... Umulos siya nang wala man lang pag-iingat. Mabilis ang bawat pagbaon niya at may kasamang galit. Sobrang sakit. Banat na banat ang aking pakiramdam. Feeling ko first time ko ulit ito. Sobrang saglit lang din nun. Hinugot din niya agad. Sinubukan ko siyang halikan pero umiwas siya. No, we're not lovers so we shouldn't kiss. I don't want to kiss you. I don't love you anymore. Para akong binuhusan ng kumukulong tubig. Basta na lang niya akong tinalikuran. Pumasok na siya sa banyo. Nanghihina ako. Hindi ganito yung Francis na minahal ko. Gusto kong maglupasay at umiyak dahil ang sakit-sakit ng puso ko. Pero hindi ko pwedeng gawin yon habang nasa harapan ko siya. Sinuot ko ang aking panty at nagmamadaling lumabas ng kanyang silid hanggang makalabas ako ng kanyang unit. 3 araw nang nakalipas mula nang umalis ako sa kondo ni Francis. Masakit pa rin sa akin yung nangyari. Kapag naaalala ko ay naiiyak pa rin ako. Ngunit hindi ako pwedeng magmukmok dahil kailangan kong kumita ng pera. Pangalawang kasal na to na kumuha sa akin bilang hair and makeup artist. Halos wala pa akong tulog pero ayos lang. Masaya ako't nalilibang at maayos din ang kita ko rito. Pagkatapos ng kasal, nagpaalam na ako sa bride. Sumakay ako sa bus at plano ko ay dediretso na agad ako ng bahay upang makapagpahinga. Bukas ay dadalawin ko si Frank. Sana lang ay hindi ako pagbawalan ni Francis. Alam kong galit siya sa akin pero sana wag niyang idamay ang anak namin. Sabi ni Ses lagi daw akong hinahanap ni Frank. Katext ko lagi si Ses eh. Ina-update niya ako sa anak ko. Sila ni tita ang nag-aalaga dito kapag nasa work si Francis. Naiiyak ako habang nasa biyahe. Hindi ako sanay na malayo sa anak ko kaso alam kong ikakabuti niya ng lahat ng ito. May pera si Francis. Maganda ang buhay. Mabibigyan niya ng komportableng buhay ang anak ko. Pagbaba ko ng bus, nakatanggap ako ng text galing kay Ses. Umiiyak daw si Frank kaya puntahan ko raw ito. Madaling-madali naman akong sumakay ng taxi papunta ng kondo ni Francis. Pero pagdating ko doon, hindi naman to umiiyak. Naglalaro sila ni tita at Ses. Tumatawa pa nga. Tamad kong tinignan si Ses. Gusto niya lang akong pumunta rito. Alam na nga niya na mainit ang ulo ng kapatid niya sa akin eh. Oh, nandito na ang mami mo. Sabi ni tita sa anak ko.
Mabilis namang tumayo si Frank. Patakbo itong lumapit sa akin at yumakap. Mami ko, I miss you so much. I missed you so much to anak ko. Pinupog ko siya ng halik sa pisngi pati sa kanyang leeg. Paamoy nga ng kilikili. Mabango na siguro to kasi hindi na pinagpapawisan eh. Tawang-tawa ito. Ito ang nadatnan ni Francis. Nagulat pa to nang makita ko. Nakaramdam naman ako ng pagkailang. Tumikim ako at tumayo. Sabi ni Ses kasi umiiyak si Frank kaya't nagpunta ako rito. Napatingin siya sa maleta na nasa gilid ko. Nagtaas siya ng kilay. Baka iniisip niya, hinakot ko na ang mga damit ko at dito ko na planong tumira. May kapang laman yan. Paliwanag ko bago pa man siya makapagsalita ng hindi maganda. Mami, dito tayo. Hinila naman ako ni Frank papunta sa mga laruan niyang nagkalat. Ang dami kong toys. Binili nila Lola, Tita, and Daddy. Hinalikan ko siya sa pisngi at niyakap. Wow, ang dami naman. Did you say thank you to them? Opo, I did. Lumapit sa akin si Tita. Niyakap niya ako at hinalikan. Ganon din si Ses. Sumiksik pa nga sa akin. Napangiti ako. Naiiyak. Nag-shopping pala ako para sa'yo. Sabi nito. Nakakahiya naman. Hindi ka na sana nag-abala pa. Anong abala ka dyan? Saka sabi ko sa'yo noon, diba? Babawi ako sa'yo. Dati ang dami-dami mong binibigay sa amin. Oo, dati yon. Nung mayaman pa ako. Nang buhay pa si Mami at hindi pa ginugupo ng sakit. Nang hindi pa nalulugi ang negosyo namin. Nung buhay pa si Tita. Nagpunas ako ng luha. Namimiss ko na si Tita at Mami. Pinagmasdan ko si Frank. Masaya siyang naglalaro. Pinilit kong ngumiti. Maayos na ang buhay mo anak. Hindi ka na mahihirapan pa. Tumayo na ako. Kanina pa kasi seryosong nakatingin si Francis sa akin. Mukhang gusto na akong palayasin. Aalis na ako. Nagulat si Frank. Maangding napatingin sila Tita at Ses sa akin. Napaayos din ng tayo si Francis. Hindi ko pa rin mabasa ang kanyang iniisip. Babalik na lang ako bukas. Ngumiti ako. Dumaan lang talaga ako para makita ko si Frank. Naiiyak ako ngunit hindi ako pwedeng maging mahina sa harapan nilang lahat. Naiiyak na nakatingin sa akin si Frank. Sorry anak kung ganitong sitwasyon natin ngayon. Hindi kita maipaglaban dahil wala naman akong pera para ipaglaban ka sa korte. Dito ka na kumain, sabi ni Francis. Napatingin ako sa kanya. Nakataas ang kilay. Tinignan na naman ang maleta ko. Akala ba niya damit ang laman nito? Dito ka na matulog. Singit naman ni Tita. Wala po akong damit na dala. Sabi ko naman. May kapang laman po ng maleta eh. Saan ka ba nanggaling? Nayayamot na tanong ni Francis. Sa Batangas, may kinasal doon. Ako ang nag-ayos. Iyon ang racket ko minsan eh. Kinagat ko ang labi ko sabay iwas ng tingin. Nag-aya na si Tita sa kusina upang maaga kaming makapaghapunan at maaga ring makatulog. Pagod daw si Frank sa maghapon niya kaya maaga itong makakatulog ngayon. Hindi pa tapos kumain, nakatulog na nga si Frank. Binuhat siya ni Francis at dinala sa silid nito. Naiwan naman kaming tatlo nila Tita. Anak, nasaan ang mami mo? Wala na po siya. Sila po ni Daddy. Pagkatapos malugi ng kumpanya, nagpakamatay po si Daddy. Hindi niya matanggap na siyang dahilan kung bakit nawala ang lahat. And after 1 week, nawala na rin po si Mommy. May cancer po siya. Yun bang dahilan kung bakit ka umalis? Sabi mo pupunta kayo ng ibang bansa. Umalis siya para maging successful si Kuya. Singit ni Ses na ikinalaki ng mga mata ko. Sikreto lang dapat namin yon. Nangako siya eh. Ba't sinasabi niya to ngayon? Halos hindi na nun humiwalay sa akin si Francis. Tinatanggihan niya ang mga offer sa kanya abroad. Nagkakasakit ang mama niya sa paglalabada at paglalako. Hindi pa nun tapos mag-aral si Ses. Nahihirapan siya mag-part-time after ng school.
Ginigipit na rin sila ng mga pinagkakautangan nila. Kung mayaman pa sana kami noon, ako nang magbabayad. Ako na rin ang magpapaaral kay Sis. Bibigyan ko ng munting negosyo si tita. Pwede rin akong sumama sana kay Francis sa Europe kaso wala na. Sa isang iglap, mahirap na kami. Pati ang pagpapagamot ni Mommy hindi na rin namin ma-afford. Napatikhim ako't napaayos ng upo nang makita ko si Francis na nakatayo na sa may hamba ng pintuan. Tahimik lang siya. Siguro naman hindi niya narinig yung sinabi ni Sis kanina. Mas okay nang hindi niya malaman ng totoo. Pagkatapos kumain, nauna nang umalis si Francis sa hapag. Tumulong naman ako sa pagliligpit ng pinagkainan namin. Tahimik lang si tita. Hindi na ulit nagtanong pa. Pero kita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Aalis na po ako. Iha, pwede ka namang matulog dito. Sa kwarto ni Frank. Doon tayo matulog. Hindi na po tita. Babalik po ako bukas. Naglakad na ako papuntang sala. Hinila ko ang maleta. Hinanap ko si Francis pero hindi ko siya makita. Umalis na lang ako. Baka kung magpaalam pa ako sa kanya kung ano pang sabihin niya sa akin. Pagdating ko ng bahay, naglinis na muna ako. Hindi rin naman ako makakatulog agad kahit napagod at puyat ako. Pagkatapos maglinis, nagbabad ako ng mga labahin. Bukas ko na ito kukusutin. Maliligo na muna ako para makatulog na. 11:00 na pala ng gabi. Pahiga na sana ako sa kama nang may kumatok sa pintuan. Baka si Ate Remy, sa isip-isip ko. Sino yan? It's me. Nanigas ako sa kinatatayuan ko nang marinig ko ang boses ni Francis. Anong ginagawa niya rito? Kahit na may sama ako ng loob sa kanya, hindi naman pwedeng hindi ko siya pagbuksan ng pintuan at basta nalang itaboy. Anong ginagawa mo rito? May nangyari ba? Nakainom ka ba? Nakatitig lang siya sa akin. Namumula ang kanyang mga mata. Humakbang siya kaya't napaatras ako. Nagulat na lang ako nang basta na lang niya akong niyakap. Francis! Umiwas ako nang akmang hahalikan niya ako. Di ba hindi naman tayo? Hindi mo na ako mahal. Bakit mo ako hahalikan? Buong hinanakit kong tanong. Saka may nobya siya. Si Tina. I'm sorry. Bulong niya. I'm sorry for hurting you. Hindi ko sinasadya yung mga sinabi ko. Galit ako pero bumuntong hininga ako. Umuwi ka na, Francis. Gabi na. Nagulat ako nang basta na lang siyang lumuhod sa harapan ko. Francis! Ira, mahal kita. Hanggang ngayon mahal kita. Galit na galit ako nung umalis ka't iniwanan ako. Pero hindi pa rin nawawala ang pagmamahal ko sa'yo. Ikaw ang inspirasyon ko para sa pag-abot sa kung ano meron ako ngayon. Kung hindi mo na ako mahal, it's okay. Gagawin kong lahat upang mahalin mo ako ulit. Umiling-iling ako. Umiiyak na rin ako. Hindi na kami bagay. Take me back, please. Babawi ako sa'yo. Hayaan mo bumawi ako sa'yo sa lahat ng sakripisyo mo. Ira, I love you. I love you. Yumuyog-yog ang balikat niya sa pag-iyak. Sa mga nakalipas na taon, hindi ako tumitingin sa iba. Hindi ako nagmahal ng iba. Dahil sa mga nakalipas na taon, ikaw pa rin talagang laman itong puso ko. Akala ko ba, hindi mo na ako mahal? May hinanakit kong tanong. Sinabi ko lang yun dahil galit ako sa'yo. And I regret it. I'm sorry, please. Patawarin mo ko, Ira. Tumayo ka na dyan, Francis. Tumayo siya't niyakap ako. Hinayaan ko siyang umiyak sa balikat ko. Umuwi ka na, Francis. Sabi ko pagkaraan ng ilang minuto. Hindi siya makapaniwalang tumingin sa akin. Ira, kalimutan mo na ako. Bakit, ha? Tingin mo kaya kong gawin yun? Hindi, Ira. Hindi na tayo bagay pa. Umismid siya. Masama ang tingin sa akin. Sino ka para magsabi ng ganyan sa akin? Bakit? Nung mahirap pa lang ako, nagustuhan mo naman ako, hindi ba? Ako lang ang magdidesisyon kung sinong nababagay sa akin. At ikaw lang yun.
Nanlaki ang mga mata ko nang basta niya na lang akong hinalikan. Niyakap niya ako ng mahigpit nang tangkain kong itulak siya. Francis! Saway ko pero hindi niya ako binibitawan. Hanggang sa ang halik niya ay unti-unti kong gantihan. Umiiyak ako habang sinusuklian ko ang kanyang matamis na halik. Miss na miss ko na siya. Hindi ko akalain na mangyayari pa ito. Mahal pa rin niya ako. I love you, Ira. Bulong niya sa akin. Pagkatapos ng makapigil hiningang halika namin. Nahihiya naman akong tumingin sa kanya. Hinaplos naman niya ang pisngi ko. I love you. Bulong niya. I love you too, Francis. Mula noon hanggang ngayon. Matamis siyang ngumiti habang hinahaplos ang aking pisngi. Huwag ka nang umiyak. Pagpapatahan niya sa akin. I'm sorry for making you cry. I'm sorry. Naalala ko si Tina. Inikot niya ang kanyang mga mata. Wala kaming relasyon. 'Di ba sabi ko noon sa iyo pa? Hanggang sa kaibigan lang ang tingin ko sa kanya. May tiwala naman ako sa kanya. Dati na niyang kaibigan si Tina. Sabi nga ni Ses noon, hindi siya magugustuhan ni Francis dahil malayo daw ito sa tipo niyang babae. Hindi ka ba nagkagusto kay Sherry? No, we're just friends. Saka hindi pa nga siya nakaka-move on kay Ron. At hindi pa rin ako nakaka-move on sa babaeng nang iwan sa akin 6 years ago. Kinagat ko ang aking pang-ibabang labi. Umuwi na tayo. Aya niya sa akin. Doon ka na tumira sa kondo kasama ang anak natin. Ginagawa mo ba to dahil kay Frank? O dahil pinakiusapan ka nila tita? What? No! Ginagawa ko to dahil mahal kita. Kahit wala si Frank, gagawin ko pa rin to. Kung alam mo lang, ilang taon na kitang hinahanap. Kaya nga nagpupunta ako ng bar kasi umaasa akong makikita kita doon. Sabi mo nun, kapag may trabaho ka na magpaparte ka tuwing gabi. Sinabi ko yon nung mayaman pa ako. Kaso wala eh. Hindi na nga rin ako nakapagtapos ng pag-aaral dahil hindi ko na kayang magbayad ng tuition. Kailangan ko ring buhayin si Frank. Mababa ang self-confidence ko pero araw-araw naman akong binibigyan ng assurance si Francis. Masayang-masaya ang aming anak nang malaman niya na okay na kami ng daddy niya. May pabulaklak naman siyang dala para sa akin. Sa umaga't gabi, binibigyan niya ako ng bulaklak. Sinabi ko na ngang huwag niya na akong bilhan dahil nalalanta lang. Pangarap ko to, na mabigyan ka ng bulaklak at mabilhan ng mga regalo. Dahil hindi ako mayaman noon eh. Mas lalo lang tuloy akong nahuhulog sa kanya. Hinalikan niya ang pisngi ko. Mag-date tayo. Aya niya sa akin. Sakto na nakasuot naman ako ng dress dahil ipinagbihis ako ni Ses. O sige, pinabantayan na muna namin si Frank sa tita at lola niya. Nagpark si Francis sa basement. Mukhang hindi kami sa bar pupunta. Baka titingin siya ng property. Condominium ata ito eh. O baka may bar sa itaas. Pinagbuksan niya ako ng pintuan. At habang naglalakad kami papuntang elevator ay nakahawak siya sa aking bewang. Hindi ko na rin tinitingnan kung anong floor ang pinindot niya. Kanina ko pa kasi iniisip kung kailan ba niya ako pakakasalan. Ilang buwan na kasi ang nakalipas mula nang maging okay kami. Nang magbukas ang pintuan, masuyo niya akong hinila. Titingin yata siya ng property na bibili niya. O may party ang isa sa katrabaho niya. Pero teka, parang pamilya tong lugar na ito ah. Oh my goodness! Iniikot ko ang aking paningin sa buong paligid. I know this place. I used to live here. Ito yung penthouse namin. Gustong gusto ni Mami ang place na ito. Kaming dalawang pumili nito noon. Francis! Nakita kong binebenta ng nakabili noon sa mami mo. Sabi niya, binili ba niya to? Sa'yo na ulit to. Nakangiti niyang sambit. Binili mo? Tiyak kong sobrang mahal ng benta nito. Hindi money wise na bilhin niya ito. Yeah, for you. Bakit? Tinuro niya yung nasa harapan namin. Wala naman akong makikita sa harapan kundi ang mga building sa labas. Tumingin pa rin naman ako doon at gano'n na lang ang panlalaki ng aking mga mata. Sa building na nasa harapan,
Merong nakasulat doon na, "Marry me." Francis! Nag-iiyak na ako. Wala na sa poise. Paglingon ko, nakaluhod na siya habang hawak ang isang singsing. Lagi ko noong sinasabi na darating ang tamang panahon para sa lahat. Bata ka pa nun, at alam kong walang katiyakan ng mga susunod na bukas. Pero kahit na ganun, alam ko sa sarili ko na ikaw na ang babaeng ihaharap ko sa altar. Lagi ko noong ipinagdarasal na sana mahintay mo ko hanggang sa maging successful na ako. Mahintay mo yung panahon na mamimit ko na ang gusto mo sa isang lalaki. Panahong kaya ko nang bumili ng maayos na damit. Panahong kaya na kitang bilhan ng bulaklak at ang mga mamahaling regalo. Napahagulgol na ako. Nakakainis. Bakit ba kasi may paganito pa eh? Nanginginig ang kanyang balikat. Nung umalis ka, para na rin gumuho ang pag-asa na mayroon ako. Pero sa kabila nung sakit at galit na nararamdaman ko para sa'yo, ginusto ko pa rin magpatuloy at ikaw ang isa sa mga dahilan nun. Huminga siya ng malalim at nakatingalang tumingin sa akin. I never stopped loving you. I never stopped dreaming of a future for us. Nananatili ka sa pantasya at sa puso ko. Ira Gonzalez, hindi pa ako successful na gaya ng pinapangarap ko pero... Hindi pa ba? Tanong ko naman. Hindi pa. Kulang yun kung hindi mo pa ako pakakasalan. Kung hindi mo dadalhin ang apelido ko. Kayo ni Frank. I love you, Francis. Ira. Napahikbi siya. I never stop loving you too. Kailanman hindi ka nawala sa puso ko. You own my heart. At walang ibang lalaking gusto kong magmay-ari nito. I love you, Ira. Will you be my Mrs. Falcon? Yes, Francis. Hinawakan niya ang aking baba habang ang isa niyang kamay ay nakahawak naman sa aking bewang. I love you. I love you so much. He kissed my lips. Pinikit ko naman ang aking mga mata at ninanamnam ang kanyang matamis na halik. After 3 months, ikinasal na kami. Binigyan niya ako ng engranding kasal. At pagkatapos ng 2 taon na gamutan, magaling na si Frank. Nagpa siya kaming mamasyal sa abroad. Mag-tour sa iba't ibang mga bansa upang tuparin ang pangarap namin ng mga estudyante pa lang kami. Hindi ko lubos inakala na darating pa ang sandaling to. Na magkikita kami ulit ni Francis pagkatapos ko siyang iwanan noon. At lalong hindi ko inakala na matutupad pa ang pangarap namin noon na tatanda kaming magkasama. Kung nasan man sila mami at tita ngayon, alam kong masaya silang nakatanaw sa akin. Hindi na ako malungkot at naghihirap. Magkasama na rin kami ni Francis. Botong-boto sila noon sa lalaki kahit na mahirap siya. Sino naman kasi ang hindi magkakagusto sa kanya? Gwapo, matalino, mabait at masipag. Buti na lang talaga at nagustuhan niya ako. Kahit na masyado akong maarte noon. Lalo na nang bagong salta ko sa probinsya nila. Napangiti ako. Hinaplos ko ang aking tiyan. I'm 2 months pregnant now. Malaki na si Frank at magaling na rin ang kanyang sakit kaya ginawa na namin siya ng kapatid. At nakapag-tour na rin kami ni Francis sa mga pangarap naming marating na mga bansa. Ano pa bang mahihiling ko sa buhay? Araw-araw kong ipinagpapasalamat sa Diyos dahil sa lahat ng ito. Napangiti ako nang yakapin ako mula sa likuran ni Francis. Kararating lang niya galing sa trabaho. I'm home. Bulong niya. Humarap ako sa kanya upang pagmasdan ang gwapo niyang mukha. I love you, Francis. Mas mahal kita, Ira. Wakas.